Hangad po ni Pangulong Bongbong Marcos na magtuloy-tuloy na ang trabaho ng Senado ngayong nahalal na si Senate President Win Gatchalian. Sinabi po ito ng Pangulo sa panayam ng mga reporters sa gitna ng kanyang pagbisita sa Russia. At live mula sa Pasig City, may Express Report si Maricel Halili-Mase. Ano pa ba ang sinabi ng Pangulo? Yes, Ruth, tama ka. Umaasa nga si Pangulong Bongbong Marcos na mas magiging maayos na ang trabaho ngayon ng Senado na malinaw na kung sino ang tumatayong leader ng mataas na kapulungan sa katauhan nga ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sabi ni Pangulong Marcos sa kanyang press briefing doon sa Russia na 2 puntos lang naman yung kanyang concern kaya talaga siya nagpatawag na ng special session. Una daw ay yung mga panukala na demusot na sa Kamara pero hindi ma-actionan dahil doon sa nangyaring Senate gridlock. At pangalawa ay yung mga panukala na kailangan na talagang maisabatas para makatulong sa pagtugon doon sa oil crisis dulot ng nangyaring kaguluhan dyan sa Middle East. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and that they can take care of the business of government, the business of legislation. Sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti. And syempre, Ruth, isa doon sa mga tinututukan natin ngayon na mangyayari sa Senado ay yung impeachment proceedings laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya natanong din si Pangulong Marcos tungkol doon sa mga posibilidad na baka si Senador Cheese Escudero ang italaga bilang presiding officer ng impeachment trial laban kay VP Sara. Wala raw nakikitang problema rito si Pangulong Marcos dahil competent o merong naman talagang kakayahan si Senador Cheese na pangunahan etong impeachment proceedings. Katunayan nga daw, siya pa nga daw yung naglatag ng mga rules na inadopt ngayon para sa impeachment. Hindi rin naman daw kasalanan ni Senador Cheese kung na-delay o hindi natuloy yung impeachment trial na unang ang isinampang kaso laban kay Vice President Sara Duterte dahil desisyon naman daw ito ng Korte Suprema at wala raw kinalaman dito ang nasabing senador. Pero ang sinabi ng Pangulo, nakahanda siyang suportahan kung sino man ang madesisyonan ng Senado na maging presiding officer. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional. Then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular. Ruth? May isa pang issue, may ugong kasi na magkakaroon daw ng balasahan sa gabinete ng Pangulo. May pahayag ba siya dyan? Tama ka, Ruth. Lumabas kasi yung mga balita na baka magkaroon ng pagbabago ng liderato, yung kagaya ng mga kagawaran ng kalusugan. Tapos nariyan din yung Department of Interior and Local Government, pati yung Department of Justice at yung economic team. Pero alam mo, doon sa panayam kay Pangulong Marcos, sinabi niya na kapag kasi sinabing cabinet revamp, dapat more than 2 yung papalitan. So wala naman daw inaasahan na ganyang pangyayari dahil ang target nga daw ngayon ng Malacanang ay magkaroon ng stability pagdating doon sa government. So ang hirap magkaroon ng ganitong klase ng target kung i-revamp at babalasahin mo yung iyong mga gabinete dahil mas kabisado na raw nila yung kanilang mga trabaho doon. Kaya pag pinagbali-baligtad, back to zero na naman, mag-aaral na naman sila kung ano yung magiging trabaho doon sa nasabing kagawaran. Pero ang malinaw, gusto talagang ipasok ni Pangulong Marcos etong si dating Interior Secretary Benher Abalos at ibalik sa gabinete. Pero hindi naman daw ibig sabihin na plano niyang ibalik si dating Secretary Abalos sa gabinete, merong mawawala ng trabaho at mawawala ng posisyon. Pwede naman daw kasi na maghanap na lang siya ng ibang paraan para makatulong pa rin sa gobyerno etong si dating Secretary Abalos. Narito yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Marcos. I'll be very candid. I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity.
Ito, kakabalik lang ng panyuan mula sa Russia. Ano ba ang natalakay at napagkasunduan nila ni Russian President Vladimir Putin? Ruth, ang sinabi dyan ni Pangulong Marcos, una, yung 24 na Pinoy na naka-detain dyan sa Russia ay pinayagan na raw na makabalik dito sa Pilipinas. Inungkat daw kasi ito ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ni-raise niya kay Russian President Vladimir Putin, tinanong kung ano nga yung sitwasyon at nang chinek down nitong si President Putin, mukhang wala pa naman daw malinaw na kaso laban dito sa 24 Filipinos. Kaya pinayagan ng Russian government na makabalik na ito dito sa Pilipinas. Base doon sa naging pahayag ni Pangulong Marcos, posibleng ngayong araw nga ay mapabalik na dito sa Pilipinas yung 24 Filipinos na ito. And of course, kabilang din daw doon sa kanilang napag-usapan ay yung potensyal na maging non-traditional source ng energy ng Pilipinas ang Russia. Well, kumuha rin naman daw tayo ng langes doon sa Russia nitong kasagsagan ng oil prices dahil sa kaguluhan sa Middle East. Pero ang pinagkaiba kasi ngayon, parang nagsiset na raw tayo ng particular system kung paano yung gagawin. Noon daw kasing kasagsagan ng crisis, ang utos lang niya ay kumuha doon sa mga bansa na pwedeng pagkunan kahit na ano. So ngayon, nagsiset na sila ng system para dito sa non-traditional sources natin ng energy o ng enerhiya at ng petrolyo. Pero wala pang malinaw na mga nilagdaan na business agreements dahil nagsisimula pa lamang naman daw ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa Russia. Pero ang nakikita nila malaking potensyal, ang maganda raw ay natukoy na nila kung ano-anong mga sektor pwedeng magtulungan pagdating sa larangan ng ekonomiya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang ulat ni Maricel Halili live mula sa Pasig. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.